Sa aming mga ulat ngayong gabi, ang mga problemang kinakaharap ng mga atletang Pinoy sa bansa. The government should not have an excuse na kulang, but rather, if they can have a better fiscal policy na talagang may iwasan at mabawasan yung mga korupsyon dito sa atin, then perhaps these funds could go into sports. We don't want it to end. We want it to continue and be long term. And we want to promote football. At ang pagtaas ng krimen gamit ang baril. Nung pangalawang picture, merong biglang malakas na sumabog. Sabay doon pag-flash sa camera niya. Sa paglingon ko, nakita ko yung dalawa. Sa tala ng Philippine National Police, patuloy ang pagtaas ng krimen gamit ang baril. Karamihan pa sa mga kasong ito, loose firearms ang ginamit. Sapat nga ba ang ginagawang pagbabantay ng otoridad? Inabutan namin si Rene, isang traffic enforcer na nakaratay sa isang ospital. Noong nakaraang linggo, binaril siya ng hinahabol ang hinihinalang hold-upper. May lumapit sa amin, nakamotor. Sabi sa akin, kaya tayo pwedeng pakitulong naman. Kasi may binaril daw sa Santolan. Inabutan namin sa may munggahan din. Sa business park. Nakita niya. Nabakan niya pa ka sa kamay niya. Tumapit din ako. Hinawakan ko rin. Kala ko hindi na makakabaril. Siguro may kasama. Kasi hawak na namin yung kamay niya. Nagkaroon ng daplis sa kaliwang bahagi ng ulo at dalawang tama sa dibdib si Rene. Kaya laking pasalamat niya na nabuhay pa siya mula rito. Gusto mo pa bang habulin kung sino yung bumaril sa iyo? Hindi na rin makahabol. Kaya ano na sila. Ligtas naman ako eh. Okay lang. Sa tala ng Philippine National Police o PNP, lumalabas na sa mga nakalipas na 3 taon tumaas ang bilang ng mga kaso ng krimen gamit ang mga baril. Mula mahigit 3,000 noong 2008, umakyat ito sa halos 5,000 noong 2009 at mas lumaki pa at umabot sa mahigit 6,000 kaso noong 2010. Sa pag-aaral na ginawa naman ng United Nations noong 2004, pumang-5 ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming krimen gamit ang baril. Baril ang tumapos sa buhay ni Kagawad Reynaldo ng Caloocan. Bagong taon nang paslangin siya ng isang di kilalang lalaki. Ang mas nakagugulat, nakunan pa mismo ni Reynaldo ng larawan ng salarin ilang segundo lang bago siya barilin. Di sabi ko, Dad, di ka picturean mo kami dito sa may kotse. So, nagpicturean kami. Tapos, nung pangalawang picture, merong biglang malakas na sumabog. Sabay doon pag-flash sa camera niya. Sa paglingon ko, nakita ko yung dalawa. Dahil sa ebidensyang larawan, kaagad natunto ng suspect sa pinagtataguan ito sa Isabela. Nang suriin ang armas na ginamit ng suspect, lumabas na hindi ito lisensyado. Si Reynaldo ang tanging biktima ng baril na nakakuha ng litrato sa aktwal na pagpapaputok ng baril sa kanya ng suspect. Sa mga nakalipas na taon, papataas rin ang bilang ng loose firearms. Kung noong 2002 nasa halos 300,000 ito, noong 2008 umabot sa halos 500,000 ang loose firearms sa bansa. Isa pa sa nakababahala, lumalabas na 2 sa 3 lisensyadong baril ay pag-aari o nasa kamay ng sibilyan o pribadong individual. 69% of guns in circulation, at least the legal guns in circulation, are in the hands of civilians. Only 31% are in the hands of government or their deputized agencies. Isa si Gio, hindi niya tunay na pangalan ng isa sa mga sibilyang ito. 3 taon nang nagba-buy and sell ng mga illegal o hindi lisensyadong baril si Gio. Mga 38 po, mga 45. Sa mga tropa ko, mga kakilala ko, sa mga nagbabagsak sa amin. Mga naka-uniform, mga nakapwesto. Walang hawak na kahit na anong papeles si Gio para sa mga armas. Aminado rin siyang makailang ulit na siyang nakabaril gamit ang kanyang armas. Ay, hindi ko alam po, napatay ko yung dalawa kan eh. Pero sigurado tinamaan sila.
Ipiniwalat din niya na karamihan sa mga armas na ito galing mismo sa ilang miyembro ng kapulisan. Nakapesto, mga naka-uniform na tawagin ng mga katulad namin bayawak. Doon naman sa mga baril na hindi lisensyado, may opportunity sila para malisensyahan ito. At pag nahuli sa possession nila, at least meron silang license. Ang aim nito is mabawasan talaga yung loose firearms natin. Isa pa sa pinanggagalingan ng illegal na baril ay mga underground na pagawaan. Una na kaming nakagawa ng istorya noon kung paano kadaling bumili at pumuslit ng baril sa ilang pagawaan sa Danao, Cebu at ilang bahagi ng bansa. Karamihan ng mga baril mula rito walang lisensya. Isa pang lihim na kalakaran ang aming natuklasan. Sa loob mismo ng PNP Krame Firearms and Explosives Office may nagaganap na kakaibang usapan. Isiniwalat sa amin ni Dave, fixer ng mga lisensya sa PNP, kung papaano nagaganap ang transaksyon. Gaya ng ilang fixer sa iba pang ahensya ng gobyerno, kadalasan ay may kasabot raw sila sa loob mismo ng PNP. Sa loob ng opisina, iaabot ng fixer ang papel sa kasabwat na staff sa loob nito. Kasabay ng papel ang padulas na pera sa ilalim nito. Siyempre, mabala talaga sila, tapos daming hinihinging requirements. Kaya dinadaan nila sa mga fixer. Minsan umabot ng 6 hanggang 10,000. Tapos, yun, di na sila pupunta at wala na silang new psychiatric examination. Ayon sa Arms Corps, isa sa mga lisensyadong dealer ng baril sa bansa, mahalagang dumaan sa tamang proseso ang pagkuha ng lisensya ng baril. We want them to follow all the requirements. We do not sell like yung tinatawag na we don't deal in loose firearms o yung mga walang license na firearms, and all the firearms that come out of our factory have serial numbers, go through the ballistic testing, so recorded lahat yan accounted for. Giit naman ng PNP, mas pinaiigting na nila ang pagbabantay upang mapigilan ang mga ganitong kalakaran sa kanilang ahensya. Meron kaming nahuhuli dito sa ng mga nagpipigsan ng baril, no? At ito yung mga ibang yung iba kasi dito napapatungan yung imbes na nandito na rin lang yung tao, bakit kailangan pa namin mag-facilitate, kasi mas mabilis kasi dito, kaya para maiwasan namin yung fixes, mas mabilis ang approval ng baril kung walk-in. Isinusulong naman ng grupong pro-gun ang pagpapadali ng proseso sa pagkuha ng baril upang hindi na gumawa pa ng illegal ang ilan. Pro-gun was the one that's proposed that the license should be issued to the individual and not the firearm. Kasi pag linisensya mo yung baril and you have more than one gun, nakakatawan naman yung lilisensya mo bawat isang baril. So, paulit-ulit yung lisensya kada bili mo ng baril. Whereas, like a driver's license, once the person qualifies to be a firearms holder, he should be entitled already to purchase the firearm or as many firearms as he would want. Yung easy access to guns o yung napakadaling pagkuha ng mga baril sa ating lipunan ang siyang nagdudulot ng mataas na kriminalidad, especially in urban areas. Kailangan daw ang mas maigting na pagbabantay ng mga otoridad upang maiwasan ang krimen. Dapat malaking ipakita ng pamahalaan talaga na kaya niyang proteksyonan ang mamamayan. Pero ang malaking question doon, bago mangyari yon, kailangan muna niyang reformahin yung mga security forces na tinatawag. Isang delikadong armas ang baril, hanggat nakakaisip ng paraan ng ilan kung papaano madaling makakuha nito. At hanggat hindi lubos na nasusugpo ng mga otoridad ang mga iligal na kalakaran, hindi malayong marami pa rin ang mauuwi sa kapahamakan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.